katapang. Hindi po katapangan para makipaglaban. Kung hindi katapangan ng buhay na siyang nagpatatag sa akin. Katapangan ng buhay na kailangan po talaga natin bigyan ng kinabukasan hindi lamang ang ating mga anak, pati yung ating mga magulang na nagpakahirap para sa atin. Kaya naman po lahat ng atensyon ay ibinigay ko po sa ating mga senior citizen. Araw-araw po may nagme-mensahe po sa akin. Araw-araw po may nagpapadala sa akin ng letter. Naaawa po talaga ako sa lahat dahil sabi ko nga, parang walang mga nakaupo. Parang ang Maynila ay wala nang pinuntahan. Kung hindi, tayo po ay napabilang pa sa pang-5 peligrosong lungsod sa buong mundo. So ang pinagmamalaki nila na administrasyon na sinasabi nila na sila ay bumababa at nakakatulog. Bakit po tayo umabot sa ganung sitwasyon? Dahil wala pong pangkabuhayan. Wala pong programang bumababa. Wala pong mga politiko, na mga trapo na politiko na bumababa sa atin para tayo ay kausapin at malaman nila ano pa talaga ang hinaing ng mga Manileño. Nasaan po sila? Nasaan po sila yung panahon na kailangan po natin sila? Umabot na po, dumaan na ang Pasko, ang New Year. Nasaan po sila kapag kayo ay pupunta sa City Hall? Maswerte na po kayo kung mabigyan kayo ng 200 pesos o 300 pesos, samantalang pabalik-balik po kayo dyan, mauubos pa ang inyong pamasahe. Totoo po talaga na kasi nakita ko po yan, nasaksihan ko po yan. Kaya dapat ang maglilingkod, hindi isasarado ang pintuan, kundi dapat buksan ang City Hall para sa lahat! Hindi yung maglalagay pa ng no solicitation. Dapat pala hindi ka nalang umupo dyan, ibigay mo na lang sa iba yan. At may naririnig pa po ako na mayroong babalik. Babalik para ibenta na ang kaluluwa natin lahat. Babalik para ang tahanan natin na naiwanan pa ay mawala na ng tuluyan. Paano po matatawag tayo isang Manileño kung wala tayong sariling lugar sa Maynila? Paano pa ho tayo mapubuhay? Kung mismo tinitirahan po natin, ay mawawala na lamang parang bula. Marami na po ako nasaksihan na napakatagal na sa kanilang lupain. Umabot na ng 80 years old, 90 years old, nasaan na po ngayon? Pag-ising sa umaga, giniba na po ang bahay, wala na pong matuluyan ang mga senior citizen natin. Para sa akin, ito po ay karumal-dumal na gawain ng isang taong walang puso. Ito po ay gawain ng isang taong walang pagmamahal at pagmamalasakit para sa atin. Hindi po ako nagpaparinig o hindi po ako naninira. Ito po ay isang katotohanan na talagang nangyayari po sa atin. Wala naman po ako magagawa kung hindi ko mapag-usapan natin ito at sila ay tamaan, hindi ko na po kasalanan. Pero gusto kong malaman nila, kung babalik ka dito, ibalik mo lahat ng binenta mo. At kung gusto mong maiwan ka dito sa Maynila, eh di gumalaw ka, hindi magsumba ka lang lagi. Ano pong klaseng programa yung pagsusumba? Ginagawa lamang yan ng isang taong busog at walang problema. Pero para sa mga katulad po natin, na araw-araw na mo problema, hindi natin alam paano kung pag-aral pa yung anak, paano kung magbabaon. Ikalutuduman po para sa atin, nagawan pa tayo ng ano po ba yung aking dahilan bakit ko po ito ginawa? Hindi ko na po maatim na ang San Andres Bukid, Maynila nung ako po ay bata pa lamang. Naabutan ko pa po na kampungan ng Estrada. Nagsushooting pa po dyan sila Ruby Fernandez, Alma Moreno, Lito Lapid. Eh akala ko po paglaki ko magiging New York City ang Maynila. Akala ko magiging London, natataki sa mga tirahan, dadami ang may trabaho. Pero umabot na po ako sa 47 years old.
mas bumaba pa ang antas ng buhay natin lahat. Mas lalong naghihirap ang mga Pilipino dahil mas marami ang walang trabaho. Yan po ang naging epekto ng mga trapong politiko na kinain ng bulok na sistema, pati po tayo nadamay. Hinahamon ko nga sila. Kung pwede ko nga lang po silang hamunin sa harap ng rebulto ni Dr. Jose Rizal para ipakita nila ang pagiging bayani talaga nila kung kaya po nilang humarap kay Dr. Jose Rizal. Baka murahin pa sila noon at sabihin ni Dr. Jose Rizal, bakit pa ako nagpakamatay para sa mga taong kukuha lang ng kaban ng bayan? Sana pala, hindi na ako nagpakamatay. Nagpayaman na rin ako, di ba? Si Dr. Jose Rizal. Sa panahon po natin ngayon, ayoko rin po maging bayani. Na ako po ay maging bayani kapag patay na. Gusto ko po maging bayani na ako po ay buhay dahil gusto ko pong masaksihan yung tagumpay na gusto po natin para sa ating mga kababayan. Kaya kung sinasabi nila, ma'am, kung tatakbo ka, kaya mo ba talaga yung mga yan? Hindi ko lamang po kaya, kundi aalisin ko sila sa City Hall. Sana mas malakas pa! Yeah! Ay, ngayon lang sila makakahanap ng katapat nila. Aba, hindi naman nagkakalayo ang height namin. Bakit akala nila nakalamang na sila sa akin? Ang akin lamang po advantage ay ako po ay ipinanganak at lumaki ng San Andres Bukid, Maynila. Hindi ko alam kung taga saan talaga sila, ilabas nila yung birth certificate nila. Imaginein po ninyo, yung health center sa Sases, dito po sa Augusto Francisco, dyan po ako lumaki. Dahil tuwing may basketball, nanonood po ako dyan. Isang araw, nagulat ako na ginawa ng condominium. Parang gusto ko talaga magmura. Kung hindi lang po kasalanan sa Diyos na magmura, gusto ko pong murahin ang gumawa niya. Kasi parang iurak na niya ang pagkatao ng Maynila. Bakit mo kailangan ibenta ang mga bagay na nakakatulong sa lahat? Imbis na sana maglagay ka ng makabagong kagamitan para magamit ng tao, ba't kailangan mong tanggalin para sa tirahan na binabayaran naman? Dapat yung mga natitirang lupain po natin ay maisalba pa natin. Dahil baka sa susunod, matulog na po tayo sa Skyway dahil wala na tayong bahay sa Maynila. Yung mga barangay hall na pinatataasan nila na hindi ko maintindihan ba't kailangan pataasan. Samantalang ang mga bahay ay pababa ng pababa. Para lamang lagyan ng mga pangalan nila. Dapat sa sementeryo na kaya ilagay yung mga pangalan nila. Tapos na lang nila maukot yung pangalan nila. Nagtataka po talaga ako sa totoo lamang kasi yung mga health center, yung mga public hospitals na dapat pinagtutunan ng pansin na nilalagyan ng mga gamot, health center na dapat nilalagyan ng doktor, nilalagyan ng gamot, hindi sana tinatanggal, kundi dapat pinaparami pa. Paano na po pag nagkasakit tayo, saan po tayo pupunta? Sa Makati. Di ba nakakahiya kung doon pa tayo makikisiksik? Samantalang ang Maynila po ang capital city ng Pilipinas. Ito po ay sentro ng Pilipinas. Malapit na rin Benta, Maynila. Kaya nga na eh. Kaya nga nandito ako, lalabanan ko sila eh. Dahil kailangan may salita po ang Maynila. Kaya ako po sa totoo lamang, lalaban mo talaga ako! Nakita niyo naman, nag-practice na po ako. Pinatunayan ko na kaya ko sila. Pero ang sa akin po, sa totoo lamang, hindi po ako makikipaglaban para makipag-away sa kanila. Ang gusto ko po, yung damdamin po natin, yung pagkakaisa po natin, at pagtutulungan po natin, ang siyang pairalin po natin. Dito po, dito tayo magtatagumpay. Alam po ninyo, ang Maynila ay may budget na 34 billion a year.
Alam niyo po ba yan? 34 billion a year ang budget ng Maynila. Ngayon, alam niyo na po, kung ating i-compute lamang yung mga nailabas na programa, iilan lang po yan. Nasaan po napunta ang budget? 34 billion kanina napupunta sa... Ayan na, si nanay nagsabi. Dapat sa, ano yan, sa mga project na mga S. Pero nakita nyo, ang dami pang nagpupunol sa kalsada. Chairman, yan napupunta. Karamihan po ng barangay, binawasan pa ng budget. Tapos sasabihin nila, ma'am, umiyak sa iyo ng ganyan, 10,000, ma'am. Hindi ganun 20,000. Eh, nasaan po yung sukli? Kulang pa yun sa binawas na halos almost 1 million per barangay. Huwag na po tayo magpalinlang. Huwag na po tayo maging bulag sa katotohanan na sasabihin po natin na hindi natin kaya si chairman, hindi natin kaya nakaupo. Hindi po yung totoo. Kasi sa oras ng botohan, tayo po ang higit na mangingibabaw. Yes, alam ko, bibilihin yung boto ninyo. Alam ko, operan po kayo. Pero pwede nyo naman kunin yung pera. Kasi pera pa rin natin yan eh. Kaya lamang, pagdating po ng eleksyon, total kamay nyo lang naman po ang magsusulat, baka pwede naman ako makiusap. Dito po natin ipagpatuloy ang laban na tayo po ay magkaroon ng kaunlaran. Dahil yung isusulat po ninyong pangalan na galing po sa inyong puso, ang siya pong kinabukasan nating lahat. Ito na, 2025. Salamat po, Naya. Salamat.